Biglang nagsulputan ang napakaraming galamay mula sa braso ni Trey. Agad siyang kumuha ng sipit at sinubukang bunutin ang mga ito. Ngunit bago pa man siya makabunot ng isa, biglang namaga ang isang malaking pigsa sa kanyang braso. Upang tuluyang maalis ang anumang nasa loob nito, nagtiis siya sa sakit at hiniwa ang pigsa. Sa kanyang pagkagulat, isang itim na malalamang bilog ang lumabas mula rito. Labis na natakot si Trey. Dali-dali siyang kumuha ng kalaykay upang bunutin ang kakaibang bagay. Nakakagulat na napakadali nitong natanggal. Sa isang bahagyang hila lamang, nabunot ni Trey ang bilog kasama ang mga galamay at mga ugat nito. Noon lamang lumitaw ang tunay na anyo ng halimaw. Isa pala itong mabangis na halamang kumakain ng tao. Ngunit hindi ito agad pinatay ni Anthony. Sa halip, pinag-isipan niya ito at binigyan ng pagkain. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilamon ng halimaw na halaman ang daga at walang kahit anong bakas ang naiwan. Matapos nitong kainin ang daga, dumoble ang laki ng halamang kumakain ng laman. Noon lamang napagtanto ni Anthony kung gaano kapanganib ang nilalang na ito. Nagpasya siyang itigil na ang kanyang pananaliksik at balak itong patayin sa pamamagitan ng pagyayelo sa temperaturang minus 200 degrees. Ngunit napakatindi ng kakayahan nitong mabuhay at hindi nagtagal ay may nangyaring insidente. Nang gabing iyon, isang magnanakaw ang pumasok sa laboratorio ni Anthony. Paglapit pa lamang ng magnanakaw sa freezer, isang galamay ang umabot at hinila siya papasok. Si Frankie, na nagbabantay sa labas, ay matagal nang walang balita kay Trey, kaya mag-isa siyang pumasok upang hanapin ito. Pagkapasok niya, isang itim na kamay ang biglang dumakma sa kanya. Sa puntong iyon, lumaki na ang halimaw at kasinlaki na ng isang tao. Ngunit hindi nito pinatay si Frankie. Sa halip, itinuro nito ang kwintas na nakasabit sa dibdib nito bilang patunay na siya si Trey. Inutusan pa nito si Frankie na kaskasin ang malapot na uhog na bumabalot sa katawan nito, umaasang maibabalik siya nito sa normal na anyo. Habang nag-aalinlangan at nalilito si Frankie, narinig naman ni Devin ang mga ingay mula sa laboratorio. Nang makita ang halimaw, agad na kumuha ng pala si Devin at sumugod sa pag-atake. Ngunit napakakapal at napakatibay ng balat ng nilalang. Walang epekto rito kahit ang karaniwang pisikal na pag-atake. Sa isang simpleng hampas lamang, pinalipad ng halimaw si Devin ng mahigit 30 talampakan ng layo. Nang akmang tatapusin na nito ang bata, biglang pinindot ni Frankie ang isang switch na nagpabagsak sa isang sasakyang nakasuspinde sa itaas at agad nitong nadurog ang halimaw hanggang maging isang lawa ng dugo. Ngunit kahit iyon ay hindi sapat upang mapatay ito. Hindi ka panipaniwala, muling nagsama-sama ang lahat ng dugo nito at sinaniban ang mismong sasakyan. Mula sa sandaling iyon, ang sasakyang iyon ay naging isang halimaw na kumakain ng tao.